may mga grupo na kumbaga nabilhan nitong nagbigay kay Catherine ng sasakyan. At hopefully na marinig niya to ngayon, lumutang siya at makipagtulungan. Umuusad na umano ang investigasyon sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon sa Lemery, Batangas, ayon mismo kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., nito lamang Lunes, November 6, 2023. Mayroon na umanong mga importanteng development sa ginagawang investigasyon kay Catherine Camilon sa lalawigan ng Batangas. Sa isinagawang press conference kahapon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City, sinabi ni Acorda na mayroon ng significant progress ang ginagawang investigasyon ng CIDG hinggil sa kaso ni Camilon. With regards to the Catherine, may mga development na sinabmit ang ating CIDG. Maganda naman yung nakikita natin. I hope yung mga perpetrators mag-isip-isip, sana sumuko na to mitigate their offense. Medyo maganda na ang direksyon ng investigasyon, ayon kay Acorda. Nanawagan din si Acorda sa umano'y mga suspitsyado, na kusang loob ng sumuko sa pulisya, upang mapababa umano ang kanilang kaso. What can I say? There is significant progress in the investigation. And that's why I am appealing now to those who are involved, na sana sumuko na, pahayag ni Acorda. Sa kabila nito, hindi pa isinapubliko ng PNP Chief, ang mga nadiskubre nila sa kaso na iprenesente ng CIDG. Hindi naman pinalawig pa ng opisyal kung ano ang sinasabi nilang magandang development sa kaso ng beauty queen. Hindi rin ito sinagot ang tanong kung buhay pa ba si Catherine Camilon. I don't want to give koan muna, kasi it might affect the feelings of the family. Mas maganda we think positively muna, sagot ni Acorda. Matatanda ang nauna ng sinibak sa pwesto, at isinailalim sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit, ng Police Regional Office, o PRO4A, ang isang police major na umano'y karelasyon ni Camilon, at umano'y kanyang kinatagpo ng araw na ito ay mawala. Kasalukuyang nasa 250,000 pesos ang reward, sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Catherine Camilon, na nagmula kay Batangas Vice Governor Mark Levisti, Business Sector sa rehiyon, at Presidential Anti-Organized Crime Commission, o PAOCC. Kamakailan ay sinabi ng pulisya, na tinitignan nila ang 2 persons of interest sa kaso, kabilang ang isang pulis at dating may-ari ng sasakyan ni Catherine Camilon. Ayon sa mga awtoridad, lumapit sa kapatid ni Catherine ang malapit na kaibigan nito, at inihayag ang umano'y relasyon sa pagitan ng nawawalang beauty queen at police major. Iniulat na makikipagkita sana si Camilon sa pulis, sa araw mismo na nawala ito. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.